tanggap ba o kaya naobligahan ba ang lalaki na bayaran? Kasi may mga mag-asawa na naghiwalay na agad na hindi pa naibibigay ang dowry. Tapos meron ding tanong na pag daw ba hindi naibigay ang dowry ay valid ba daw ang hiwalay? Yun. Valid ba ang kasal? At valid din ba ang hiwalay? So alam niyo ba yun? Okay. Ang dowry ay hindi siya kabilang sa haligi ng kasal. Hindi rin siya kabilang sa surot o kondisyon ng kasal. Tanggap ang kasal kahit hindi pa naibigay agad ang dowry. At kahit hindi pa nabanggit ang dowry, tanggap ang kasal. Kahit hindi nabanggit ang dowry, tanggap ang kasal. Pero paano yung dowry niya? Ang tawag sa kanyang dowry, pag hindi nabanggit o hindi nabigyan ng babae ng dowry o mahar, mahrul mithal. Mahr al-mithal. Yung mahrul mithal, ito yung dowry ng babae na hindi siya nabanggit. Ibabase ang kanyang dowry saan? Sa dowry ng kanyang mga kamag-anak na babae. Kung ano yung majority na naging dowry nila, yun ang kanyang magiging dowry. O kaya ang majority na kababaihan sa lugar nila, yun ang kanyang magiging dowry o mahar. Naintindihan? Yan ay kung sakaling hindi nabanggit. Nabanggit nga pero pwede ba utang ang dowry? Pwede bang utang? Pwede bang installment? O pwede bang patawarin na lang ng babae? Ang dowry pwede lahat. Pwedeng cash. O cash, usually, yun yung ano ng mga babae. Siyempre, gusto nila, ibigay agad yan. O kaya ng parents ng babae. So, ang dowry o mahar, pwedeng utang, pwedeng installment. Pwedeng utang, pwedeng installment. Nakadepende ito sa babae. Nakadepende sa kanya. Kung papayag siya na installment, tanggapin. Halimbawa, okay? Na, salamat. Alhamdulillah kaya. Tayo siya. Halimbawa, ang mahar ay 10,000. Halimbawa, ang mahar ay 10,000. Halimbawa lang 10,000. 10,000 pesos, 10,000 real. Ang kaya mo lang ibigay, halimbawa, kalahati. 5,000 lang kaya mong ibigay. Ngayon, yung kalahati, babayaran na lang after ng kasal, pero 5 months to pay. Okay, 5 months installment. Pwede rin yun. Pwede rin yun na maging installment ang mahar o dowry ng babae. Ngayon, nagkaroon ng problema yung mag-asawa hanggat sa naghiwalay sila. Magiging utang ng lalaki yun. Yung mahar na yun na hindi niya naibigay, magiging utang niya. Utang niya. Hindi yun matatabla. Dahil naghiwalay kayo, magiging tabla yun. Hindi. Masisingil ka ng babae sa kabilang buhay. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, anong sabi niya? Man kana lahu madlamatun min akhihi falyatahallalhu al-yawm qabla an la yakuna dirham wala dinar. Kapag mayroon kang bagay na nadaya, nakuha, na hiram sa kapatid mo, ibigay mo na bago pa dumating ang panahon na hindi natatanggapin ang bayad mo. Okay, bayaran mo na bago pa dumating ang panahon na hindi natatanggapin ang pangbayad mo. Tanggap ba yung hiwalay na hindi naibigay ang dowry? Tanggap. Pero yung dowry magiging utang. Okay? Dahil sa tanggap yung tanggap kapag hindi na ibigay ang dowry, paano kung ang babae sabi niya hindi na daw niya kukunin? Sino nag-amal na? Paano kung sabi ng babae, wag mo nang ibigay ang dowry ko? Bago hiwalay at after hiwalay, tanggap lahat yan. Pag sinabi ng babae na wag mo nang ibigay ang aking mahar dahil mahal naman kita Ismail, di ba? May mga ganun. Dahil sa pinakita mo sa akin na nagpakitang malas ka. O nagpakitang gilas ka, di ba? Nagpamalas ka sa akin. Libre na yung mo. Alhamdulillah Ismail, kaya galingan mo. Libre na ang iyong dowry. Okay?
So, hindi naman pwede na ang babae walang mahar. Hindi pwede ang babae walang mahar. Pero wag sana isipin ng babae na ang mahar ay binibili siya. Bilang pagpapahalaga lang ito sa babae. Pero hindi ibig sabihin binibinta ang babae dito.